Sandali, punta muna natin. Ito po ang pagbabantay ho natin sa MPAX nang di ho makapasok ho dito sa atin sa Pilipinas yung pong bagong variant, yung mas Clade delikado. IB. Oo, yung mas delikadong variant nito. Yan. Alright, nasa ngayon linya daw po may- natin. Nasa linya na. Si Andyan na. Assistant Secretary Albert Domingo po ng tagapagsalita ng Department of Health. ASEC, magandang umaga. Good morning po, Asek. Welcome. Good morning, magandang umaga, Weng and Weng, magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. Binabantayan natin ito, lalo na ho sa ating mga aeropuerto, yung mga ating mga airport dyan. Pwede nyo ho ba kaming bigyan ng konting paglilinaw ho, no? Sa mga pasahero na papasok at palabas ng Pilipinas. Ano yung guidelines ho natin? O maging siguro kahit domestic? Oo, Siyempre, yung mga biyahe. Asek? Yes po, simulan natin mula dun sa mga biyahero na papasok ng Pilipinas, no? So meron na tayong etravel.gov.ph or yung e-travel app na ginagamit kung saan nandoon yung ating health declaration form. Dati, Weng, pagka pumili ka kasi doon ng isang tanong, may tanong doon na nakalagay, have you been sick in the past 30 days? So, pagka pumili ka ng yes, magkakaroon ng tinatawag na drop-down list. Pili ka ng mga sintomas na nararamdaman mo. Yung mga nakasulat noon ay mga tipong ubo, sipon, lagnat, etc. Pero walang nakalagay na rashes, blisters, and vesicles, mga pantal, mga butlig, walang nakalagay doon noon. So, ang problema kasi noon, pag walang option na gano'n, baka isipin ng biyahero, hindi naman pala hinahanap to sa tanong. So, wala kasi siya mapili eh. So, wala, lulusot lang siya. At pag hinarang mo siya at sinabi mo sa kanya na, uy, bakit di mo sinabi may ganyan ka? Eh, sabihin niya, hindi mo naman tinanong sa akin eh, di ba? Ganon kasi sa screening eh. You Opo. have to ask the right question. So, nung nakita ni Sected yon, sabi niya, ay, lagyan niya ng option dyan. Ano bang obvious na symptoms ng MPOX, yung ang rashes? So, meron na ngayon yon. Pero ito yung pinaka-importante, kailangan honest tayo. Kasi Yes. kahit gaano ka kompleto yung choices, kung di mo naman isa-select, hindi ka matatawag. Now, ito yung assurance natin. Honesty will not mean na kayo po ay mapapahiya or mapaparusahan. Hindi po. Dahil sa ating MPOX, kapag sakaling pinili ninyo yung sintomas na yon, kayo po ay lalapitan ng kalmado, tahimik, walang malaking naka-PPE na signboard na nilapit sa inyo. Wala hong ganon. May lalapit lang sa inyo, kayo po sasabihin, punta ho muna tayo, ma'am, sir, dito po sa secondary inspection. Yung secondary inspection, it's in a confidential private area. You will be asked more thoroughly kasi parang i-evaluate na kayo kung kayo po ay suspect MPOX case. If ever na suspect po. yeah. Kung suspect case ka naman, nakahanda po ang BOQ natin na kayo po ay with your consent dadalhin sa malapit na referral hospital for MPOX, hindi para i-isolate, kundi para kuhanan ng sample. And after kuhanan ng sample ay payagan rin pong makauwi. Yun po yung protocol natin, no? Wala tayong mandatory confinement dito. Ang only dahilan para ma-admit sa hospital ay kung meron kayong ibang sakit po na nararamdaman maliban sa MPOX. Paano po natin i-manage, ASEC, yung halimbawa, suspected case na kinuna natin ng sample for, gaano ba katagal muna pala? 3 days ba yun? 3 days ba yun bago malaman kung positive or negative sa MPOX? Ang ating current turnaround time po is nasa mga 2 to 3 days 2 to once 3 dumating yung sample sa ating RATM, yes. Paano Pero po natin tinatry natin i-manage bawasan yun? yun kasi Pag pinauwi natin, Oo. pero suspected pala, kung nag-positive, tapos naggumalagala siya within the 3 days. meron tayong experience po dyan. Sa ating 5 active cases, 2 lamang yung naka-hospital eh. Yung pinaka-recent na 3, pinauwi po sila. And we are looking at a good experience na hindi naman po sila gumagala. Nakikinig po at naka-closely monitor kasi I think tinatawagan sila or even video call kasi kailangan nakikita yung symptoms eh. So mukhang natuto po ang ating mga kababayan na ating sistema na kaya po natin na mag-home isolation kasi mas importante yung adherence or compliance kaysa yung sapilitan na para bang dito ka sa facility. Kasi pag ganoon, comfortable sila. Nasa bahay, may mag-anak, di ba, may pagkain na gusto nila. So they actually stay home. Opo. Okay. Basta balikan ko wala lang matagal na skin-to-skin contact, wala tayong problema sa pamilya. That's correct, that's correct. May sariling kwarto, kung sariling banyo preferred, pero kung nagsashare, dapat binabanlihan, hinuhugasan yung banyo pagkatapos gamitin. Alright. Balikan ko lang, Asek, yung nabanggit yung e-travel app na yan, sino ho ang mga kailangang mag-download, yung ginagamit niyan
sino ho ang dapat nag-fill up ho niyan? Yung mga papasok dito sa Pilipinas lamang or kahit yung mga nasa dito sa loob ho natin sa domestic na mga airport? Actually, Weng, ano yan, lahat po yan ng papasok at saka palabas. So ano yan, no, sa Travel International. Okay. Sa domestic natin, wala tayong e-travel app Wala, domestic. oo. Pero each and every LGU, na naranasan ko na ho tayo, may mga LGU, meron silang karapatan kung gusto nila at kapangyarihan na mag-implement ng screening. We're not encouraging it, no, kasi sabi nga namin is mag-slow down ang takbo ng mga tao. What's more important locally is yung ability to contact trace. And magbigay ako ng quick update, yung ating case 10, yung pinakauna this year, talagang matinik kung si Quezon City, magaling sila Mayor Joy, napataas nila yung contact tracing to 72. Yung latest na count nila, so sabi namin, wow, medyo it's hard to do, pero kung gusto, kayang gawin. So in one case, yung dating 20 lang, naging 47, ngayon 72. So yun ang mas focus dalawa, information and contact tracing locally. Kasi pag nakapasok ang sakit, na meron naman tayong clade 2, matagal lang nakapasok at umiikot nga, no, yung mild version, mas mabilis dapat yung contact tracing than border control. Kasi yung clade 2 na yan, hindi yan yung talagang physically nakikita nyo, no? Hindi katulad nung clade 1B na talagang obvious nakikita nyo talagang lalaki ng mga blisters, ano? O meron din Actually, kahit pareho paano? sila nakikita, Weng. May nakikita rin. I personally saw photos of some of our active cases. Some of them have yung malalaking blisters. Na mukhang, akala mo clade 1 pero actually clade 2 siya. Ang difference talaga nung clade 1 sa 2, si clade 1, mas maraming na-record na namamatay dun sa Africa kasi yung kanyang mga pasyente typically immunocompromised, yun po yung nangyayari. Kaya ang international community kasama tayo, mas nakabantay tayo na wag sana makapasok yung clade 1B na sinasabi, pero kung makapasok, paghahandaan natin. Okay, mas madaling dapuan ng Mpox ang taong mahinang resistensya. Hindi naman po mas madali. Pareho kahit Pareho lang. yung mga malakas ang resistensya, pero mas delikado sa severe form yung mga mahina ang resistensya. Yung mga may dati ng sakit. Hindi yan, Weng, no? Yeah, magandang tanong yan. Kasi ang isang confusion is, para itong COVID-19 na pag meron akong high blood or diabetes ay ako yung mas delikado sa Mpox. Yes. Hindi po. Yung COVID-19 kasi, dahil respiratory disease, apektado yung baga, may epekto yung mga comorbid. Yan, yung mga term natin yung mga comorbid natin na mas kaya ka high risk pagka high blood ka, etc. Itong si Mpox, ang kanyang talagang main, kumbaga, mode of manifestation, yung sintomas, is sa balat. So, yung lagnat saka kulani sa Mpox, standard yun sa lahat ng mga, well, except yung kulani, no? Yung lagnat ay standard sa lahat ng mga infections na lumalaban talaga yung katawan. So, ang pinaka-delikado sa Mpox is yung mga immunocompromised kasi yung panlaban na yon, yung panangga ng resistensya mahina. Okay, kahapon din po naglabas na ang DOH ng guidelines para sa general public laban po dito sa Mpox. Ano doon ang pinakapangunahing dapat tandaan ng taong bayan? Yes, Weng, yan yung ating Department Memorandum Yes. 2024-0306. Actually, comprehensive yan, no? Hindi lang ang pang general public, pang hospital rin. Pero yung magandang tanong mo, sa kahaba-haba noon, 8 pages, ano dun yung pinaka-importante? Yung P, yung letter P, which is prevention, yun ang pinaka-importante sa general public. Yan yung sinasabi natin lagi na wag magdikit-dikit, maghugas ng kamay, sabon at tubig, o kaya alcohol sanitizer, at wag muna mag-close contact na hindi pong magkadikit yung mukha or nagbubulungan, umiwas muna sa mga kilos na yon. Okay. And mas maganda ba kung mas madalas maligo? Basta may opportunity ka to take a bath. Hindi naman necessary ang bath. That's of course a good advice, no, once a day. Pero mas importante yung kamay kasi ang pinaka-contact natin talaga is yung kamay kasi yun ang ugali ng tao, ng human beings. Hinahawakan natin lahat ng bagay. So, yun ang kahit hindi natin maligo ng masyadong madalas, pero yung kamay dapat yun na madalas. Yung washing with soap and water, saka yung paggamit. O kaya, pagka wala namang gripong malapit, tayo alcohol disinfectant. Okay, ang sabi ni Health Secretary, kung sakali move forward tayo, kung pumasok ko dito sa ating bansa ang clade 1B, yung pinakamatindi ho ngayon, Deadly. Sa 100 tinamaan nito, 10 namamatay, paano natin paghahandaan ho ito? Magkakaroon ho kaya tayo ng kunyari, may na-detect in one area, wag naman ho sana, no?
magkakaroon ba tayo ng mga ganun? May mga lockdown ba kaya tayo? Pag Isolation, dumating na, oo. dumating na talaga ang panahon na talagang makapasok ng isa man lamang na kaso ng Mpox. Magandang tanong yan, Weng, no? Actually, bago pa man dumating ay naghahanda na tayo. So sabi nga namin itong Clade 2 para nagiging practice eh. Mm-mm. So ang mga standing instructions ng ating kalihim Secretary Erbosa, one, pabilisin yung testing time. So yung 2 to 3 days sa RITM, kahit mas mabilisin kaysa nung unang dumapo si COVID, hindi happy si Sir. Sabi niya, uy, matagal yan. Dapat ideally within the same day nakukuha kung kaya natin. So yun yung ginagawa ng RITM. Yung contact tracing, happy siya kasi sabi niya, at least sa mga LGU ngayon, parang paspasan na. Nakita nila yung importance ng speed pagdating sa contact tracing. Yung ating mga tipong hospitals, yung management, dyan tayo nakafocus para sa 1B. Ang hawaan kasi, Weng, ng Clade 1B sa Clade 2 ay pareho. As natanong niyo ako kanina, ang pinagkaiba nila is yung severity. Meaning, kung gaano ka magsasurvive ka, kung gaano ka mabubuhay, mas buhay ka sa Clade 2 kaysa sa Clade 1. Which means, one of the things we have to focus on is yung management with antivirals. And I'm speaking from memory because I was in the meeting. Pag nag-utos na si SEC sa FDA na paki-inventory na lahat ng internationally available na antivirals or other drugs. Kasi meron Tecovirimat is one. I remember may 2 or 3 others. At ang utos niya yung sinasabing regulatory pathway, paano maipasok yan sa bansa na mabilisan. So, ang nakikita natin ngayon is meron tinatawag na Compassionate Special Permit or yung CSP na parang compassionate use na pwedeng gawin at balak gawin ng RITM kasi pag ganun pala, in just no longer than 2 days, kaya magpasok ng antiviral. Okay. So, nakikita na ni SEC yun. Okay, short lang po ito. Matuturing daw po bang skin-to-skin contact yung pagdidikit ng mga pasahero sa mga public transport natin at may guidelines daw po ba para doon? Yung guidelines for common daily activities, iba pa yun dun sa nirelease namin, no? Lalabas to this coming week. Yun yung aming target. Sabi ko nga, pwede bang Monday? Kasi tatanungin na ako ni Double Wing. Of course. Saka ng ibang outfit ng media. Tama naman na tanungin niyo ako eh. Okay. So lalabas na yan this coming week. Tapos to answer the question directly, mag-jacket tsaka pantalon kaysa shorts. Kasi yun yung practical advice para hindi magdikit. Okay, Alright, pero sige. sige, sana walang mobility restriction Oo, pagdating na nandito na ito. Hindi natin masabi eh. Pero Asek, thank you ha. Sir, sa thank oras. you. Sobrang thank you po sa mga oras na binibigay niyo sa amin. You are most welcome and magandang umaga, Weng and Weng. Good Thank you morning, po. sir. Nakausap na. Hilingan, walang Pinoy.